Good day, everyone. My name is RVP Aranda. I'm Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. We're going to discuss our topic is about of virtue ethics according of Aristotle. So before we now proceed our discussion, today's morning, I'm going to discuss first the some objectives about of virtue ethics by Aristotle. The first one is to know the Aristotle understanding of virtue. Second, to learn about the telos philosophy of Aristotle. Lastly, the third one, to understand the happiness in Aristotle point of view. Who is the Aristotle? So, si Aristotle is 384 BC to 322 BC. It also nakatira si Aristotle in the Stagira, a small town on northern Greece. At Asian, it also is an Asian philosopher and scientist who is still considered the one of greatest thinkers in politics, psychology, and also the ethics. It also, ang guro niya is si Plato. Ihindol the Plato Academy with it turned 17 years old. Aristotle is begun 300 tutor of Alexander the Great. So now we proceed our according of Aristotle the understanding of virtue. So malaman natin kung ano ba naintindihan ng isang philosopher ni Aristotle about the virtue. So, according to Aristotle, believe that virtue is a trait of mind, of character, that helps us achieve a good life to guide of reason. So, based there, Aristotle, sabi niya, virtue is a trait of mind, character, help to achieve a good life by reason. So, every person o lahat man tayo ay mayroong mga reason. Virtue is reason. So, batay kay Aristotle, tayo ay mga rational being. It also, tayo ay isang may kanyang-kanyang isip. No? Gumagamit tayo mga isip ng neutral ng isang tao. So, meron tayo kanyang mga personality, or hindi tamang gumamit ng isip ay hindi naman tama. So, kailangan natin gumamit ng isip sa tamang desisyon, no? Kapag upang makamit yung ating mga charity, yung mga integrity natin, yung mga good or etc. At sabi din ni Aristotle about the virtue ethics, bilang isang kabutihan ay isang kabutihang tao ay makukuha talaga yung mga achieving in life. So according of Aristotle, that virtue must be in union with. So Aristotle mentioned that anything that is passion, a faculty or state of character is a part of soil. It also the mind is regulate or vice or virtue. So, ibig sabihin niya, lahat ng mga bagay ng ating kinikip or may imposible. So, lahat ng ating iniisip ay meron mga bagay din na hindi tamang gawain. Sabi niya dito, the mind that regular vice or virtue. So, ibig sabihin ng vice, ito yung mga mali. Mali na gawain or sa ating sarili. Okay, I going to show the diagram about the doctrine of the mean. This is a diagram of doctrine of the mean. So, meron tayo virtue, the center. Meron tayo dalawang vices, the deficient and the excessive. So, ano ba ibig sabihin ng virtue? Ang virtue are the center. A virtue is the mean of the two vices of deficient and also the excessive.
So halimbawa ng pag-aaruga ng pag-aaruga ng magulang. So ang pag-aaruga ng magulang is sa virtue. So the center. So ang pag-aaruga ng magulang, subalit kapag ang pag-aaruga ng magulang ay lumabis. So ibig sabihin, kapag lumabis ang pag-aaruga ng isang magulang, magkakaroon ng isang decisive or vice. So ibig sabihin, sa sobrang pag-aaruga ng magulang sa kanyang anak, so ang kanyang anak ay magkakaroon ng spoil. So nag-i-spoil ang isang bata sa sobrang or lumabis niya sa pag-aaruga. So ang resulta ng isang bata ay magkakaroon ng matigas yung ulo, or isa pa, pilitin mo pakiinin, ayaw niya kasi sa sobra mo pag-aalaga. So nagiging spoil yung bata. So yan yung excessive or vice. So ang another naman is deficient. So kapag ang magulang sa pag-aaruga ng isang bata ay pagkukulang. So kapag ang isang magulang meron siya pagkukulang sa kanyang anak, so ang kanyang anak ay magkakaroon ng ang resulta ng kanyang anak ay magkakaroon ng mga matapobre or mahiyain or kulang sa atensyon sa kanyang magulang. So ang bata nito ay magiging hindi nga close yung pamilya niya, no? At isa magiging ang bata ay isang matapobre. So yan yung deficient or pagkukulang. So batay kaya according of Aristotle that virtue ay dapat nasa gitna lamang. Hindi ka sa right or hindi naman sa left. Dapat ang virtue ay isang patas. Dapat hindi labis at hindi naman kulang. Kapag ang virtue ethics ay sa paglalabis ay masama, at ang virtue ethics ay magiging pagkukulang ay masama. So, ipinahawatig ni Aristotle na ang virtue ethics ay isang pag-isisipan o mag-isip talaga na ano yung mga tama or ano yung mga tamang gawain na ginagamit natin araw-araw. So yun ang doctrine of the mean or the. So meron pa ako isang halimbawa ng magandang asal or tapang. Tapang is a virtue, or the English is courage. So, the vice deficient, kapag magkaroon ng pagkukulang ang isang tapang ng isang tao sa kanyang sarili, magkaroon siya ng duwag. Kasi nagkakaroon siya kapag mayroon siya pagkukulang sa kanyang sarili. So, magkaroon siya ng duwag sa kanyang sarili. While naman kapag magkaroon ng paglalabis or magkaroon ito ng vice or ibig sabihin excessive. So ito'y nagpagkaroon yabang ng kanyang sarili. So kapag ang isang bata ay isang matapang sa kanyang ginagawa, kapag ito ay paglalabis, magkaroon siya ng duwag. While naman excessive or vice sa paglalabis, magkakaroon din siya ng yabang. So according of Aristotle that virtue is ethics, the good habit is virtue, while the bad habit is vice. Para madali natin maintindihan, isipin lang natin
ang virtue is a good habits. And bad habits naman is a vice. Yun lang. So, we now proceed according of Aristotle about the virtue ethics. The next topic is about the Aristotle telos philosophy. Do you believe that everything has a purpose? So, Aristotle thought so that he called that purpose as telos. So, ang purpose, ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay may pakinabang, ito'y tinatawag may purpose. At isa pa, Aristotle used the term as inherent purpose of each thing, or the ultimate reason for each thing being way it is, whether created by human beings or made or nature. For example, yung puno, puno, kapag mamunga ang isang puno ng kanyang bunga, so ibig sabihin ang bunga nyon ay may purpose. Bakit? Kasi pwede siya kainin ng isang tao or isang hayop. Isa pa, example, gawa ng tao, man-made objects. The mug was made by humans. For drinking of coffee, everything human at our artifacts is made some purpose. Or mga chairs of sitting, cars for driving, television show for entertaining, or etc. According of Aristotle, that telos of a plant or animal is what it was made for. So the next discussion is about what is happiness. So according of Aristotle definition of happiness, happiness is the meaning of purpose of life, the whole aim and aim of human existence. Paano ba natin malaman ang isang tao ang kanyang happiness or happy ba siya? If ang isang tao ay malampasan niya ang kanyang gawain or achieving sa kanyang life, magiging purpose ito. So, ang ibig sabihin, ang kanyang happiness, kapag makamit natin ito, ay tinatawag ito self-actualization. So, according of Abraham Maslow, sabi niya na kapag hindi makamit yung isang tao ang kanyang self-actualization, ay hindi talaga makamit kapag hindi siya magsisimula sa kanyang sa bababa at papapunya sa taas. At sabi din Aristotle, this happiness daw is aim and human existence. So, ang happiness ay ito ay matagalan. Matagalan talaga yung happiness or tinatawag ito self-actualization. Kapag ma-achieve, paano natin ma-achieve yung happiness ay kapag ang tao ay matyaga, may effort sa kanyang ginagawa. So, upang makamit ang kanyang happiness. Halimbawa, ang sarili ko, kapag makapasar ako sa mga licensing let or bilang isang LPT, so yung self-actualization ko ay maging happy ako, no? Dahil nakamit ko yung pinadaanan ko sa buhay. So yun yung ibig sabihin ni Aristotle, the happiness is the meaning of purpose of life is earned to full aim the end of human existence. So we have different definition according of Aristotle. The verse C contain that aiming of happiness that the most important
factor is to have complete virtue or onwards to good moral character. It also, according of Aristotle, that happiness consists in achieving through the course of whole lifetime all good such health, wealth, knowledge, and friends, etc. And happiness is a choice, it's not result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. Also, no person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not to come to you. It can only come from you. So, yan yung sabi ni, according of Aristotle for this, the happiness. Bilang isang tao, tayo talaga ang magdikta kailan tayo masaya, kailan tayo malungkot, kailan tayo maging successful sa ating buhay. At isa pa, tayo ay nagdesisyon sa ating buhay kung kailan tayo makamit sa ating sarili. The happiness, hindi siya yung kusa na dumating sa ating. Sapangkat ito ay pinagdurusa natin sa pinagdurusa muna natin bago natin makamit ang isang tagumpay. Yan sabi ni Aristotle according their happiness. So, thank you everyone for listening. So, sana meron kayong natutunan sa ating discussion for this day.